And so ayun mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. And for today's video mga idol ay magtatanim tayo ng hyacinth bean or sa Tagalog bataw. Ito siya mga idol oh. 3 weeks na tong punla ko na to. Dito ko sila itanim mga idol. Itong plastic cups na to, binutasan ko lang sa ilalim. Kung susubukan nyo magtanim ng bataw mga idol, dapat halimbawa sa gantong punlaan or sa plastic cups, yung gagamitin natin lupa is well draining. Para halin natin dito yung buto, para pag diniligan yung tubig ay dediretso pababa hanggang lumabas dito. Hindi siya mababad, hindi mababad yung buto na itinanim natin, kasi ang tendency niyan pagka nababad yung buto mabubulok. Kaya dapat well draining at buhaghag yung lupa na ating gagamitin sa pagpupunla. 3 weeks na tong mga punla na to mga idol. At kung makikita nyo, malapit silang gumapang oh. Ayun yung tendency na ay yung sign na pwede na natin siyang ilipat. Ganyan kasi kung maglipat yung talagang pagapang na. Yung ugat niyan established na and sigurado na kahit i-transplant natin, sigurado ng ano yon, buhay na. Yung survivability niya is 100% na. Ito pala yan mga idol, yung itsura ng bunga niyang bataw. Ito bigay lang sa akin to, tong buto na to. Ayon dito mga idol, ayon sa packaging niya, 60 to 80 days yung maturity days niya. Ibig sabihin mga idol, once na ma-transplant natin to at umabot ng 60 days, magi-start na siyang mamulaklak at mamunga. And then after 80 days, pwede na tayo makaharvest ng bunga niya. Mga partial lang, partial harvest. Pakunti-kunti pa lang siya mga idol. Tara mga idol, simulan na natin ang paglilipat nito or pagtatanim nito. Ayan siya mga idol, kung makikita nyo maugat na siya. Maano na to, mataas na yung survivability niya. Buhay na yan. Siya nga pala mga idol, kung gusto niyo subukan magtanim nito or wala pa kayong butong gagamitin, pwede naman kayong umorder eh. May na-order naman ito or may nabibilihan. Basta sa pagtatanim mga idol, halimbawa ipupunlaan nyo pa lang, patulad dun sa ginawa kong punlaan na ipinakita ko kanina. Pili lang tayo ng buhaghag na lupa at yung well draining, para kapag naipunlaan na natin siya at diniligan, hindi magi-stay yung tubig dun sa punlaan. Hindi rin hindi rin mabubulok yung ano natin, buto. Mabubuhay siya. Mabilis naman siya patubuhin mga idol eh. 1 week lang mga idol, may sibol na yung ano natin. 1 week lang may sibol na yung punlang ano natin, bataw, mula sa pagkatanim yon. Kasi ito 1 week lang to eh, sibol na siya eh. Base dito sa experience ko. Yan mga idol, tapos na natin silang itanim. Lalagyan ko na lang to ng pagapangan. Ito yung nauna kong tinanim mga idol, first batch to. Ang lalaki na ng dahon niya. Nagapang na yan. 1 month na to mga idol, mula nung na-transplant ko. Ito rin ito kailangan ko na lagyan ng gapangan. Madali lang siyang buhayin tsaka itanim.
siya nga pala mga idol, halimbawa nakapagpunla na tayo, nakapagtanim na tayo sa punlaan, i-place muna natin yung ipinunlang buto sa punlaan, i-place lang natin siya sa malilim na lugar muna. Huwag natin siya ilagay dun sa may full sunlight, kasi ang tendency pwedeng matuyo yung buto nun sa sobrang init. Kahit diligin natin siya, matutuyo yung buto, or halimbawa natuyo yung lupa nun, tapos lagi natin nadidilig sa sobrang init, natutuyo kasi didiligin natin, mabubulok naman yung buto. Kaya ang maganda, dun muna siya sa malilim na lugar. Tapos halimbawa may sibol na, nakapagpasibol na tayo ng punla, kada umaga pwede na natin siya paarawan ng at least 30 minutes sa umaga or 1 hour. Ang tendency kasi noon, halimbawa may sibol na yung punla natin na bataw, tapos hindi natin pinaarawan, tatangkad yun ng tatangkad, tapos payat yung pinakapuno niya. Hindi maganda sa halaman yung ganon. And so ayun guys, and siguro hanggang dito na lang muna tong video natin. Sana kahit papano nakatulong yung yung vlog natin, sana kahit papano ay nakatulong yung vlog natin ngayon sa mga taong gustong subukan yung pagtatanim ng hyacinth bean or bataw, pero wala pa silang experience sa pagtatanim nun, or wala silang ideya. Thank you for watching mga idol. Salamat sa inyong lahat.